Akala ko talaga makakapag club training tayo nang hindi tayo nagtutos sa ating mga alagang ililipad. Dikdikan yung ating schedule at hindi natin maasikaso yung ating mga alaga. Ang ginagawa lang natin, pinapalipad natin sila, pinaparonda sa umaga and then sa tanghali at sa hapon hindi na natin sila napaparonda. Kaya ito mga kalapatids, yung ating mga ibon, medyo nagtatabaan tong mga ibon natin. Partida, naka 50-50 barley mix pa yan, naka light mix tayo, pero dahil nga kulang yung kanilang workout ay nagtatabaan. Ito lang yung nangangayayat mga kalapatids, yung ating ibon na masama yung kondisyon nung nakaraan, pero ngayon okay na siya, bagamat siyang pinakapayat. Buti na lang na delay yung pagsisimula ng club training dito sa BBC para sa North Derby Race. Kaya eto, meron pa tayong pagkakataon para ihabol yung ating mga alaga. Pagdating sa stamina, alam ko naman na kakayanin nila o hindi sila mahihirapang liparin yung mga unang lipad. Usually dyan yan sa Bulacan, so 20 to 30 kilometers lang yan, so hindi sila mahihirapan base dun sa ibinigay natin sa kanilang training sa pamamagitan ng pagpapa-low fly. So kayang-kaya nila yan. Kaya lang, ang problema ay yung kanilang attitude mga kalapatids, yung kanilang behavior. Dahil hindi natin sila na-ready sa pagsiself-toss. Napaka-importante kasi ng pagsiself-toss. Diyan na de-develop yung karakter ng ating mga alaga. At siyempre yung homing instinct na rin. Although sa homing instinct, tiwala naman tayo dahil subok na natin yung mga linyada na to. Usually yung linyada ng ating 6 overall champion yung umiikot dito sa ating flyer slope. Kaya okay naman tayo. Doon lang tayo sa kanilang character training, medyo nagkukulang dahil talagang busy tayo mga kalapatids. Marami tayong ginagawa sa umaga, may mga racket tayo. Pagdating sa gabi, meron tayong trabaho. So medyo hirap. Kaya eto, naghahabol tayo ngayon sa pagkakataong ito. Isa ko lang na kinatatakot mga kalapatids, dahil sa sobrang delay ng simula o pagsisimula ng training para sa NDR ay nawala na siguro yung ating timing pagdating sa feathering. Nasaan na yung ibon natin na yun? Ito. Yan. So ito, tsaka nasaan na yung isa? Ito. Nandito. Inilipat ko pansamantala. Ito mga kalapatids. Yung mag-nestmate yan, kapatid pa rin yan ng ating 6 overall champion at kapatid nila yung nag-lap champion doon sa Tagudin last summer dito sa area champion rather. Ayan, at tignan nyo yung mga dumi. Ayan, napaka okay naman. So bilog na bilog. So yan ang ililipad natin. Kaya lang dahil nga late na nagsimula yung o magsisimula yung training para sa norte ay mukhang maglulugo na rin or magbabagsak na rin yung kanilang pakpak sa mga susunod na buwan. Kung tatansyahin ko siguro pagka nagsimula derby or pagka nagpa-final lap, baka malaglagan ng balahibo to kasi or ng bagwis to. Lalo na yung 8, 9, 10 magsisimula ng magbilang o maglaglag yung kanyang mga primary. Naglaglag na sila. So sana wag abutin pagka nagsimula na yung derby or yung pinaka-tournament. At anyway, gagawa natin ng paraan. Titignan natin kung ano yung ating magagawa para magkaroon ng medyo adjustment tungkol dyan. So sa episode na ito mga kalapatids, samahan ninyo ako dahil magtutos na tayo. Time check tayo mga kalapatids. Mag-8:30 ng umaga at napakaganda ng ating panahon. Kaya wag na natin patagalin mga kalapatids. Papakilala ko sa inyo yung ating mga chocobo na ihahanda para sa darating na North Derby Race. Ito na yung ating training box na paglalagyan sa ating mga ibon. So kukunin ko yung ating mga alagang itutos natin ngayon at ipakikilala ko sila sa inyo. Tara! Okay, ito mga kalapatids, yung unang ibon natin. And kapatid to ng ating 6 overall champion at yung ating area champion sa Tagudin nung nakaraang summer race. Expected talaga tong lumipad sa season na to. Ayan, nakita nyo, naka BBC Manila NDR siya. Young bird category. So, lagyan na natin siya dito. So, isa na. Kuha pa tayo ng isa mga kalapatids. Ay, nandun pala sa breeder section natin. Ito naman yung isa mga kalapatids, Grisel din. Hento, yung kanina Kakyon, full sibling sila. Gaya nung binanggit natin, ayan. Naka NDR din siya, young bird category. So design talaga sila ngayon na lumipad sa season na ito. So dalawa na. Right?
tatlong kukunin ko, yun yung ating mga pinag-eksperimentuhan at titignan natin yung kanilang performance. Ang purpose kung bakit natin sila isasabay ngayon para makita yung kanilang liparan. Kasi nga sabi natin, hindi mo makikita sa itsura yan yung ibon, kung magaling, kung quality, kung matalino, o kung ano pa man. Kailangan talaga ilipad yung ating mga alaga. Kunin natin yung tatlo. Ito yung pangatlo natin mga kalapatids. Ayan. Grizzles pa rin, magkakapatid yan. Full sibling nila to. Ito yung naka WPFC Summer na hindi naman natin inilipad nung nakaraan. Kaya try natin na ilipad ngayon. Tignan natin. Hindi pa natin nakikita yung lipad nito. So tatlo na. Alright. Ito yung pang-apat natin mga kalapatids. Kulay itim. Tapos white feather. Ayan, parang American Bald Eagle. Yung pang-walo niya tumutubo na. Kalahati na. So nagtistis na ako dito sa pang-siyam. Pinutulan na natin yung tip lang para may ready natin kasi ayaw natin na lumilipad yung ating mga alaga na butas yung kanilang mga pakpak. So may video na tayong ginawa yan. Lalagay ko yung thumbnail na yan. Panoorin nyo mga kalapatids ng Kanubi kung ano yung ginagawa nating pamamaraan sa pag-feathering sa ating mga alaga para masiguro natin na kapag ay nililipad natin yung ating mga ibon, hindi butas yung kanilang mga pakpak. Okay? Stiselbout mga kalapatids na na-across sa Bandi Merwe. Okay? So ito yung ating pang-apat. Ito yung huling hugot natin mga kalapatids. Ayan, may puyo pa dun sa batok nyo. Hala ko nga dati, natastasan lang ng balahibo pero puyo niya talaga yan. Lumaki na siya. Ganyan pa rin yung itsura ng ng puyo niya. Commercial ring lang to mga kalapatids. Spare to. So ililipad natin to. 4 months to mga kalapatids. Ito yung pinakabata sa lineup. Tignan natin. Ito na yung mga ibon natin. 5 sila dyan. Siksikan dahil maliit lang yung ating training box. First toss natin sa kanila. Tignan natin kung may mawawala sa mga ibon natin ito. Kaya tutok lang mga kalapatids. Okay mga kalapatids, nandito na tayo sa area. Medyo pinapahinga lang natin yung ating alaga dahil natagtag sila kahit papaano. Ito na ang simula ng ating character training sa ating mga alaga. Sa ganitong pamamaraan, hindi lang homing instinct yung ating unti-unting dinidevelop sa ating mga alaga, maging yung character ng ating mga ibon. Kasi dito, masusubok yung kanilang confidence sa sarili, leadership, at saka decision making ng ating mga ibon. Lalo-lalo na sa mga susunod natin gagawin, hindi na sila sabay-sabay natin i-release, isa-isa na solong lilipad yung ating mga alaga. Parang sa ganun, ma-develop talaga nila yung skills na gusto nating ibigay sa ating mga alaga. Naku, may aso, yari tayo dito. Baka madali yung ating mga ibon. Baka sakmalin tayo nito mga kalapatids. Umihi pa oh. Basaway, bastos din to no. Yan yung aso to. Baka mamaya sakmalin yung ating mga ibon. So balik tayo mga kalapatids dun sa ating pinag-uusapan. So sa pagkakataong ito, dahil first time nila, sabay-sabay natin silang pakakawalan. Kumbaga experience lang yung ibibigay natin sa kanila. Pero sa mga susunod, gagawin nating solo yung lipad ng ating mga alaga. So tingnan natin kung clear, walang sasakyan. Ayan, okay. So pakawalan na natin to mga kalapatids. Banat, may isa, hindi marunong. Umiwala ito. Naku, may malaki chance mawala nito mga kalapatids. Yun yung first time natin. Yun, sumama. Ayun, iba na sila mga kalapatids. So uwi na tayo mga kalapatids para makita natin kung makakauwi yung ating mga alaga. Samahan nyo pa ako. It's 9:17. Nandito na tayo sa ating Flyers Loft at mukhang nandito na yung ating mga ibon. Nakita ko na yung tatlong grizzles natin, yung magkakapatid. Okay? So, dalawang ibon na lang yung hindi ko namamataan. Yung white flight at saka yung pinakabata, yung may puyo. Tignan nga natin kung nandito na. Try natin paliparin. Ay, kompleto na mga kalapatids. Ayan sila, 5. Ayan. Ay, may kasabay. Ayan yung white flight natin, kitang-kita. May kasabay mga kalapatids. May dagit yata tayo. Dumami yung ating mga ibon. 5 lang dapat yan. Saan na yun? Ayan oh. May blue bar pa. Anyway, dito naman sa ating Flyers Loft,
ay pakawalan natin yung ating mga alagang naririto dahil kailangan din natin silang tapyasan ng bigat. Naalala ko na rin yung katanungan ng ating kalapatids, ano daw pwedeng gawin sa mga ibon na panlipad na medyo bumibigat at tumataba. Well, ang ginagawa ko mga kalapatids ay binabawasan ko ng protein and fats yung content ng kanilang patuka. Kung naaalala nyo, light mix yung ginagawa nating programa dito sa ating mga alaga. Para sa mga kanubi natin na curious, ukol dyan, ayan, lalagay ko dyan yung thumbnail. Panoorin yan para maintindihan nyo yung ginagawa nating sistema at programa sa ating mga ibon. Okay, so babawasan ko siya ng protein sa fats doon sa patuka at dadamihan ko yung carbohydrates. At isa rin pamamaraan, bigyan natin sila ng exercise. Pagka ganitong mataba, pwede natin silang parondayin sa umaga, sa hapon, or kung gusto nyo sa tanghali para matapyas yung mga unnecessary fats and muscles na nagpapabigat sa ating mga ibon, para na sa ganon ay maging magaan at buoyant yung ating mga ibon kapag lumilipad sila. Mas mabuoyant, mas magaan, mas mabilis. Alright, so pakawalan natin to. Naglilimlim si Jessie, oh. Sige, dito natin sila pakawalan sa pintuan kasi ano bang tawag dito? Meron tayong inakay na dalawa na bino-viewing dito, pasintabi sa kanilang mga dumi, makalat sila. Ayan, tignan nyo, may grizzles na naman tayo. Itong dalawang ibon na to, naka-club ring yan, pero hindi ko alam sa ngayon kung anong gagawin natin dyan. So, siguro i-out natin yan sa mga nangangailangan, may gusto. Okay? So, meron pa tayo sa ibon. Ay, labas na! Dali na! Labas na! Galing ko! Saan ka pupunta? Doon! Ayan. Yun sila, mga kalapatids. Tignan nyo. Oh, taas. Grabe, hindi makita sa camera. Grabe, taas. Gagawin natin yung mga kaparaanan para makahabol tayo. Gagawa tayo ng kakaibang pamamaraan para mabilis na ma-develop yung character ng ating mga alaga pagdating sa liparan. Kaya walang mawawala mga kalapatids na kanubi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating Munting Tambayan. Huwag kalimutang suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod na pagkikita, walang mawawala. Ingat kayo. Paalam!